4, 3, 2, 1. Uy, may muntang mga kalungsuranon, di ata karon sa atong bagong programa kasayuran. Inyong makauban, Ronnie Roa here. Siyempre atong partner si Joey Vincent Motel. Sa atong initial episode nato mga kalungsuranon, natay kauban mga bisita nato from um, sa nga office. Kanang sa Human Settlements Adjudication Commission o sa Regional Adjudication Branch 8, no, mga kalungsuranon. Atong ikauban, atong duha ka bisita karon mga kalungsuranon, si Attorney Juan Manuel B. Cadano, ang head sa Legal Division, o si Miss Emmy Lord M. Blanco. Good morning mga visitors. Good morning, sir. Salamat sa invitation niyo sa amin dito. Despite short notice, salamat sa pag-accommodate sa agency namin. So, kuhan kami, open kami anytime. And you are very much welcome, Ma'am Emelord. Yes po, maayong buntag sa atong station, no? Thank you for having us. And maayong buntag usad sa mga naminaw sa inyong programa. Thank you po for having us. Uy, sa atong mga followers niya, please share, like, o sa, siyempre, para mapaabot sa kadaghanan ng atong mga impormasyon nga makutlo nato gikan sa aning bago nga gi-create nga office, mga kalungsuranon. And importante kayo nga masabtan ninyo kung unsa may ilang ipanghatag nga mga impormasyon kay this will affect siguro sa labi na ang katong mga sama natong mga pobre. Choy? And sa pangalan pa lang sa ahensya, Human Settlements Adjudication. So, kung medyo may problema mo dinha sa inyong mga gipuy-an, basin kung mo ni ang makatabang nato nga ahensya. So, bear with us mga kalungsuranon as we interview our guest for this morning. So di na ta magdugay pero napay usa di ay I would like to greet happy birthday sa among station manager. Happy birthday Ma'am Doreen Pipito. Happy birthday po. Happy birthday! Alright, unang hugna, Joy. Siyempre bag-o sad ni nga kung nabatian pud nga opisina. Unsa ni nga office Attorney Cadano, ma'am? Okay. Sabi pa lang, Sir Ronnie, ngayon mo lang narinig. So, medyo bago pa lang kasi yung agency namin. So, most likely, familiar kayo sa HLURB. So, way back 2019, na-establish na yung office namin pursuant sa Republic Act 11201. So, dahil dito, sineperate na po yung functions ng HLURB. So, right now, meron na yung DHSUD or Department of Human Settlements and Urban Development or DSUD for short, and yung agency naman namin, which is the Human Settlements Adjudication Commission or HSAC for short. So, yung regulatory functions ng HLURB, nasa DSUD na, while yung quasi-judicial function, nasa amin, HSAC. And when I say quasi-judicial, I mean para kaming korte. So, tumatanggap kami ng mga reklamo, complaints na nasa jurisdiction namin. Kano sa nagsugod ni? Kano sa pa na-create ang inyong office? By virtue po of RA 11201, according to, as mentioned by Attorney Cadano, no, this law was became effective in February 14, 2019. So, 5 years old pa lang, relatively, yung DSUD at saka yung HSAC. Pero, 1970s pa, meron na tayong Human Settlements Commission nung panahon ni then President Marcos. Opo, yung ama ng President natin ngayon. Apparently, the lawmakers deemed it necessary para i-separate yung office na yun kasi para sa kanila, sila lang kasi nag-implement tapos sila pa yung mag-resolve. So, gusto nila i-separate para impartial talaga. Separate na yung mag-regulate, separate na yung mag-decide ng cases. February 14, this must be full of love. Kasi pabahay po talaga. So, yun yung parang, doon nagsisimula. Supposedly, ang pag-create ng family doon sa building a home. So, tayo, mga Pinoy tayo,
mas favored talaga natin na we build a home for our family, our own family. So doon tayo nagsisimula na pagkaroon ng family, and alam natin na pag sinabing family, it is anchored on love. Malamang sa malamang, ganun po. Ginawa ng story. Oh. Pero sa Tacloban po, here in Eastern Visayas po, no, ano pa lang kami, 2021 po na-establish yung office namin, yung Regional Adjudication Branch, which is located po in Marasbaras, Tacloban City, yung office po natin. Dati po kasi nasa Cebu. Yung lahat ng cases na involving subdivisions, sa Cebu po pinapasa pa, malayo, magastos po para sa atin. Way back, I think, 2010, starting 2010, yung HLURB sa Region 8, nalipat na sa Cebu until 2020. So, ginawang Central Visayas Region, so CVR. May mga cases pa naman, pero yun, like sabi ni Ma'am Ems, na doon na talaga sa Cebu. Ngayon, for each department, for each DSUD, may corresponding HSAC na office. So, regional na siya lahat. Ayun, mas maigi na, no? Partners. Hindi Mas na, malapit. mas malapit at hindi na mas malaki ang gasto. Oh, pero kaso dito, malapit na din kayo Cebu. Ah. Kakawid na lang kayo. Pero pwede ba yun? Na, Hindi. sakop ng Region 8, dapat Region 8. Region 8 talaga. Region 8. Jurisdictional kasi yun eh. Opo. Ito. Attorney, you've made mention of quasi-judicial cases. Instances like, ano yung mga common na natatanggap nyo sa ahensya nyo? Okay, start muna ako. Generally, divide natin sa dalawa yung cases namin. It's either real estate management cases or REM for short, or homeowners association dispute or HOA cases. So sa REM naman, yun yung mga actually subdivision tsaka mga kondo, mga nagbinibenta, mga kontrata, hindi nakakabayad, kinakancel, hindi na tatapos in time, hindi nasusunod yung mga promises or sa contract. Yun yung ano. Kaso dito, wala masyadong kondo, so more on subdivision talaga tayo. Unless condominium ni sa Ormoc, then part yung jurisdiction namin. The other one is yung HOA. Yun yung usual din dito, mga election sa mga officers or mga reklamo ng mga members sa officers or kapwa members ng HOA mismo. Nagkakaaway-away. Yun nga, kalimitan ng mga problema dito, tinatakas yung pera. Kaya May hindi na-approve pre-selling. yung ano. Opo. Usually, yung uso po ngayon kasi, pre-selling. Parang hindi pa na-construct yung unit or hindi pa na-develop yung property talaga into subdivided lots, no? Into subdivision. Pero may promises na sila, may advertisements na sila na ganito, ganyan, magbayad na kayo, may down payment, may reservation fee, and then here comes 2 years after, wala pa rin. So yun, medyo may kinakabahan na yung mga buyers. So at least they have an option na, or may ano na sila, may pupuntahan na sila na government agency for them to file their dispute or case against certain developers na gagawa ng ganun na mga business practices na hindi naman dapat. After your assessment sa case, anong mangyayari? Based on After na filing kasi decision. ng case, syempre, due process kasi yun. So, we have to hear the other side. So, required sila mag-file ng answer. After naman na file sila ng answer, meron kaming mandatory conference. Tapos after nun, as much as possible kasi, pinopromote namin yung alternative dispute resolution, which is on our agency is mediation. So, we have 30 days. Tapos kung possible may settlement, pwede pa mag-extend kung kailangan to another 30 days for a total of 60 days. Yun, kasi mas maganda kasi ma-mediate na lang para win-win scenario, tapos hindi na maabot sa finality ng case. Agreement na lang ng dalawa. Pero if despite efforts, wala pa din, then mapoproceed siya sa filing of position paper, which is, since kasi admin lang naman kami, so imbis na mag-hearing na may testigo, represent, papakita ng mga evidence, yung mga Pleadings evidence i-attach na lang sa pleadings, i-submit, tapos review ng adjudicator. Yun na yung pinaka-hearing nyo, yung position paper. But do you recommend to submit it to the proper court? Sa amin lang po. Hindi na. Hindi na po. Hanggang sa office nila. Apo. If ever ayaw ng decision, pwede naman mag-appeal. mag-appeal. Sa mga commissioners. After nun, kung wala sa CA, SC. sa Supreme Court. How much will the
complainant spend on the filing process? Mura lang. Oo, mura May lang. gagastusin pa rin. Meron naman, Meron. sir, ano lang, 1,440, which is very affordable. Pero, meron din tayong free legal fees na pwede po pag indigent po. So, they have only to present a certificate of indigency po. Mhm. Kasama na po dun sa complaint na isa-submit nila sa amin or sa answer. Depende po, sir, kung pareho, both parties are indigents. Tapos yung 1,440, yun yung basic pa lang yan. If may hinihingi kang damages or awards, then like same sa regular court, madadagdagan yung filing fee nyo. Mm. At para hindi po kabahan yung ating mga listeners no or viewers, hindi naman po siya hindi naman po siya ganun kalaki. Pero kung gusto nilang malaman if ever they're contemplating on filing a case, ano po baka po talaga may problema sila, they can access our website at www.hsac.gov.ph. Nandun po yung fees calculator namin. They can play with it para malaman nila kung magkano ba talaga yung babayaran nila. Halimbawa, basic 1,440 pero may damages sila na prayer or kiniklaim. Opo. So, automatic po yung system doon, magko-compute po kung magkano. Para before they go to our agency or office, alam na po nila kung magkano ang dadalhin nila. But, kung indigent po, as I've said earlier, libre po siya, basta may certificate of indigency din po na dala. For example, how are you going to resolve if, lalo na yung pag mga urban poor, kasama niyo Basta may certificate of indigent po, issued by the barangay or by MSWD or CSWDO po. paano yun? Pag ang officer na inirereklamo urban poor nga wala ring maibabayad sa damages. Oh. Same as sa regular court, simula talaga mababayad sa damages, di paper Sure. victory lang sa'yo. Kung may properties, pwede, garnish. Garnishment. Kung meron. Kung wala, unfortunately, yun talaga, paper victory. Pero, kung ano naman prayer mo, tinitignan naman yun baka kasi meron pa na aside from damages or monetary award, baka may iba pang sinisik na prayer. Ang nakikita ko kasi kalimitan ng mga problema dito sa urban poor kasi may mga officers na nawawala, may mga contributions or inihuhulog na hindi nakakarating sa kanilang bangko, nasa personal pockets. Actually, pag-execute kasi, kung in favor naman yun sa complainant, pag-execute naman, chine-check naman yung mga bangko din lahat. Kung meron talaga. Tapos, doon na lang kinukuha. Paano pag wala? Attorney, are there cases from Ormoc City na natatanggap ng Meron. office niyo? Meron naman po. Meron po. Mga subdivision dito. Hindi po kasi kami pwedeng mag-divulge yes. as to the details of the case. But one case is about, general na lang po, pre-selling din po. Bumili siya ng supposedly house and lot pero wala pong na-construct. Opo. Actually, meron din may mga CMP. Ewan kong aware kayo yung Community Mortgage Program. Parang low-cost housing na mga subdivision. Yun, regarding sa mga HOA naman yung issue. Election cases, Election, HOA disputes. Yung meron minsan yung qualification. Kasi CMP, may mga qualification kasi yun So, since kami yung quasi-judicial agency attached sa regarding sa CMP, so kung hindi qualified, we have the jurisdiction sa pag-eject din sa kanila. May kaso po ba na example na kung stricto kasi ang Ormoc sa building permits sa OBO. May mga kaso na po ba yan na may nabayaran na yung lot tapos hindi makapagtayo ng bahay dahil stricto ang OBO. So far, wala pa naman. Pero kung regarding kasi sa mga zoning, compliance. na na yun sa diretsyo na yun sa commission. Pero so far, wala pa naman kaming na-receive. Commission meaning po, attorney, sa central office. Sa central office. Opo. Kasi Commissioners. appeal na po yun Opo. sa decision ng local zoning body. Zoning. Opo. Attorney, with regards to actions of officers, we're talking about homeowners association. Ang nangyari dahil sa kapabayaan nun ng
previous officers napunta sa kumbaga an attempt to foreclosure yung property. Does your office kinikater ba yun? Yung sa amin talaga, yung reklamo lang Yeah, against sa sa HOA. officer sa HOA. Mm. Kung anything outside that, I think you should go to the regular courts na kasi. Pero regarding lang sa pamamalakad, if ever may pagkukulang or may hindi ginagawa, not in accordance sa bylaws na dapat gawin, then pwede sila mag-file. Ayun, mas maganda siguro mas maklaro natin kung ano ang kinikater ng mga cases, ng mga reklamo sa office niyo. Usually, yung mga nung bago pa lang talaga, karamihan ng cases yung mga officers, mga election. So may iba, kasi may guidelines yun sila, may bylaws. Let's clarify, election dahil baka sabihin HOA. Election po ng mga HOA politicians, officers. Hindi po. Election ng baka officers mag-file, ng mga ano. owners. Oo. Hindi po sa COMELEC na mga cases Oo. po. Hindi po namin inaagawan ng COMELEC ng trabaho. Okay na po kami. Sa mga lang po, subdivisions na mga related real estate development and other similar real estate development projects, and of course sa homeowners association disputes. So pag sinabi naming homeowners association disputes, meron po kasi silang HOA officers. So bago po sila maging officer, of course mag-elect po ang lahat ng homeowners doon sa isang subdivision para sa kanilang officers and board of directors. Yun po ang sinasabi natin na election. Meron kasi kasi election contest din yung tawag sa amin. So baka mag-intertwine yung idea. So Yun baka nga. malito. Oo. Pero when we say election contest, sa HOA mga, officers. Homeowners. Board of directors particularly Mm. po. minsan hindi nasusunod, hindi nagpo-posting, hindi walang majority. Or walang di qualified. So may mga qualification rin pala. Opo, Kasi kailangan yung nagbabayad. Hindi nagbabayad dues pero Mm. tatakbo for officer tapos may elect sila sa homeowners. So, questionable yun. So aside from election conflict or contest, ano pa ang mga dapat na Disputes among homeowners po. Homeowners. Actually, may isang Open case spaces attorney din no, minsan. opo, na sa Cebu may na-encounter sila na-file na case na about doon sa pet dogs na eventually naging business na niya. Kaso lang affected na yung neighbors kasi may amoy syempre, yung medyo marumi na. So nagkaroon siya ng decision na i-file sa HSAC at may decided case na rin po siya. So it could be things like that, mga disputes like that. Pwede rin po homeowner against a particular HOA officer. Halimbawa, hindi nga ginagawa yung kanyang mga duties and responsibilities in accordance to RA 9904, yung Magna Carta of Homeowners Association and Homeowners. Ito po yung Bible nila supposedly na alam po ito dapat ng ating mga board of directors, other officers of the homeowners association like the president, vice president, treasurer and secretary and other committees. Kasi yung HOA natin po, marami po kasing committees yan. Merong grievance, election committee din po, at meron din po silang guard, ganyan. At meron din po silang security and peace and order committee, mga ganon. So, pag may nababiolate po yun sila sa kanilang duties and responsibilities in accordance to RA 9904 or ng bylaws ng ating HOA, ng HOA po ng isang subdivision, kasi magkakaiba po kasi yung bylaws ng iba-ibang subdivision. I mean, bylaws po. So yun, it could be one of the sources ng kanilang magiging kaso po na pa pwedeng i-file. Yung iba naman po, sa use ng open space. Kasi yung iba, parang ginagawang negosyo, ginagawang private. Dapat for the Ayun public sana yun. next question ko eh. Dapat for the whole subdivision yung yung mga open spaces. So, according sa jurisdiction namin, kami din may jurisdiction, papa-eject ng mga illegal settlers sa mga open Sa spaces. loob ng subdivision. Dahil required naman dapat may open space Opo. playground for plaza. Per PD 957 po, Yeah. opo, dapat meron. Paano yan? Baka may conflict
sa Constitution kasi allow tayo na magkaroon ng business, may negosyo, livelihood. So paano nire-regulate yung livelihood within the homeowner? Pag common space kasi, Oo, sir, it should be for the benefit of all homeowners. Hindi Pwede po naman sa yung isa mga, lang. mga businesses, pero dapat gagawing agenda nila sa assembly nila, yung meetingan nila. Income there has to be a generating vote. project. Oo. There has to be a vote. Tapos aware yung mga homeowners. Dapat. Mm-mm. Tayo na-mention There mo must be a kanina. resolution to that effect. Ah, Apo. tama. Dahil yung backyard, Gardening? ah, Okay lang po, basta magbe-benefit lahat. Opo. Pero That- mostly po, yung common space po, sir, is intended po doon sa playground, Mhm. like church, mm, mga health centers, or yung para sa preschool, preschool. mga ganun po na mga supposedly facilities. Opo. Yung mga backyard, Depende na po yun, sir, sa HOA ninyo, kung yun po ang program or Oo. project nila to earn additional income for the for to finance the expenses of the HOA. Kasi alam po natin, pag sinabing organization or association, may kaakibat po yan na expenses. Like for example, utilities, kuryente, tubig naman lang, internet. Tapos magbabayad sila minsan ng employee kung mag-hire na sila, kung hindi na kaya ng mga officers. Mga ganun po na mga expenses. To augment, kailangan nila po ng income generating project. Technically, hindi naman pinagbabawal. Ay, hindi po Kailangan nila pinagbabawal. consent ng Consent. homeowners Yes, talaga. of Majority course. of the homeowners. Mm-mm. Tama, as part of nagkakaisang komunidad. Yes, yun po dapat ang idea. Okay, baka may mga information pa. Opo, So far, yung office po namin is located po in Marasbaras, Tacloban City po. And for those residents po or mga subdivision lot, house and lot buyers or owners, kasi medyo malayo po yung Ormoc sa Tacloban, you may call us po muna before going to Tacloban para hindi po kayo magastuhan po, no? So we have our landline number. Our area code po is 053-839-2614. Alitin ko lang po, 053-839-2614. And our globe number is 0927-290-3246, 0927-290-3246. And our smart number is 0999-356-1879. Again, 0999-356-1879. And our Facebook page po is Human Settlements Adjudication Commission, RAB 8. Yung 8 po is V111. Our Facebook page po. Meron din po kaming email ad, rab8@hsac.gov.ph. Pwede po rin kayong mag-email. Very active po kami to respond to all your queries and other concerns po regarding subdivision disputes and HOA disputes po. Welcome po lahat ng tanong ninyo. Thank you po. Sa mga mga followers diha nato na reply na lang ang tanawon. So we will put the contact numbers at saka yung address sa comment section. Opo. You may also visit po dito sa station if we may po request. Meron po kaming flyers dito if you would like to have a copy, and meron din po kami, iiwan po namin yung itong mga numbers na nasabi ko at FB page namin para po sa inyo po kung sakaling may mga tanong po kayo. Last, nabasa ko kita. if may magrereklamo ba, kailangan na ng abogado papunta sa iyo? Sa amin naman, actually, advice namin, mas maganda kung may abogado, pero not necessarily. Hindi kailangan. Pwede kayo mag-file lang case na kayo lang. In fact, to make it, para mas mapadali, may mga form kami na pinaprovide. Pwede nyo i-download sa website hsac.gov.ph, or pwede kayo pumunta sa office, or pwede din kayo mag-message, papadalan ka namin. So, para mas madali siya, form na lang, fill upan nyo na lang, no need ng lawyer. Except lang yung pagpanotaryo na part sa verification. Yun lang yung kailangan nyo na lawyer. Pwede naman may mga libre na nagnonotaryo.
Pwede rin. Sa PAW po, At least PAW, notarized pwede naman po sa silang PAW, lumapit sa PAW. Oo. Minsan din po yung IBP po, meron silang free legal clinic. Baka may panahon lang, may naka-timing ba na may ganun silang activity. They may also seek the help of the IBP for free legal services. Actually, minsan naman may mga activities kami, since kami mismo, bawal kami bumigay ng Ad- legal advice, Mm. nag-coordinate kami with IBP, nag-legal clinic kami para kung may kailangan nilang tulong or notary, doon sila. Dito na. We are also inviting, by the way, sa mga, kung meron na kayong HOA dito, no, sa mga respective subdivisions na meron na po ang Ormoc City, we would like to invite the HOA officers if you would like to be oriented on their rights, duties, and responsibilities as HOA officers, or kahit lang yung mga homeowners gusto lang nilang malaman yung kanilang rights, privileges, and duties, pwede po silang mag-invite sa amin for us to conduct an orientation. It's just an awareness campaign lang po. Tapos pwede din i-discuss in-depth yung jurisdiction namin. Kasi Opo. madami talaga yun. Shinorten lang namin yung Opo. REM tsaka HOA. Tapos yung process flow ng agency namin para aware naman sila. Tapos para alam nila kung paano mag-file ng case at alam nila na madali lang mag-file ng case. Tsaka hindi kailangan ng lawyer. O di lisod doy. Kailangan akong amigo diya sa Alta Vista. Di nga nila kailangan, sir, pumunta ng office kung may mandatory conference. Hindi na po kasi pwede po natin gawin through online. Oy, mga na Opo. sa nga nakatabang nato during pandemic di ka na naka-open good na siya og nga Tinuod. system nga di na makagasto ang mga tao Kasi sadly, may mga pumupunta sa office, humihingi ng tulong. Kasi nagbayad na daw sila, tapos hindi nagawa yung mga subdivision, bahay, units. Tapos, in the end, ayaw nila mag-file ng case kasi ayaw nila ng hassle, Gastos. magasto daw, stress Matagal. pa, matagal, lawyer pa. Kaya pinopromote namin agency namin, as much as possible, mas pinapadali talaga namin. Less Yeah, painful din para sa mga Oo. complainants. Opo. Mao. So, ayaw lang pagkuhan dugay. I-visit ninyo kani nga page niya katong page pod na may mga contact numbers man mo i-pin diha ang message diha para diretso na mo ngadto para mas klaro direkta ang matubag kung unsa inyong mga pangutana ug reklamo. Parting words, sir. Again, thank you for having us. Salamat despite short notice. And salamat sa time and na at least nakapromote kami ng agency namin dito. And hopefully, nakatulong kami and may mga hindi matatakot, hindi mahihiya lumapit sa office namin regarding sa mga concerns nila. Yes, ma'am. Yes po, thank you po, thank you. And hopefully makabalik kami. Oh, sure. Opo. Welcome. Permanente open yun eh. Baka pwede Thank kami you mga po. activities programs in Ormoc. Sunod, Ah. baka ma-invite kami or and promote our agency. Choy. So, inyong nabati mga kalungsuranon, mga Kawans Channel, no? Ang atong mga bisita karon and hopefully, especially katong mga later na mo view, hindi ko man sa inyong mga tagsa-tagsa nga mga gibuhaton, hopefully inyo ning review aron nga basin kamo ang concerned nga nanginahanglan di ay sa ilang panabang. So, hangtod sa sunod natong panaguban dinhi sa kasayuran kini inyong Kawans Channel kalungsuranon, Joey Vincent Butel, daghang salamat ug maayong buntag. Again, maupay nga aga yung tanan. Mga waray-waray din ni Damot, waray-waray din niya umok. Aton mga bisita mga waray-waray. Mga waray-waray gihapon. Okay, thank you very much sa inyong pagkiguban nga namo sa mga informations nga inyong gihatag nga rin sa Ormoc City nga kining sigurado ko doon ako'y mag-message ani ay importante kayo daghan may mga urban poor diri nga siguro ko may mga concern gyapon. Paabot na lang mo sa mga reklamo ni. Thank you very much. This is Ronnie Roa. Mayong buntag.